Game number 2, Selangor Red Giants versus Matchpoint Onyx Philippines. Napaka-intense ng pambungad natin dito sa game number 2. At panigurado naman magiging intense din ito kasi ito ay isang funny na mapapanood natin ulit. Pero how successful will this be? Kasi ang lineup ng Onyx Philippines parang tanggap nila na ganito yung magiging matchup. Mamaya pag nakasecure ng first turtle Onyx Philippines, mas maganda yung control nila sa mid river. Magsa-start na yung yung pag-invade nila, pero hindi nila i-invadean yung unang purple buff, yung orange buff muna yung i-invadean nila. Ganun yung ginagawa nila pag may funny silang nakakalaban eh. Grabe. Kailangan kumulit din dito ni Yums if ever. Tingnan mo naman, lahat. Cooldown reduction nandito na. Support emblem, hawak-hawak din niya. On the badang. So, yung naturally spammable naman na skills, diba? Ni badang. Ma-expect mo na rin talaga. Pero, okay. Medyo napaganda ang simula yata. Bandang XP dito ng SRG. Tapos si Sekais dito. Hinahanap si King Kong. Pero mukhang nakakasabay talaga in terms of damage. Pinag-aandaan nila King Kong. Alam niya na may kutob siya na may possibility nga na maging aggressive kagad yung SRG. I mean, they have to. Mayroon silang badang tsaka funny. May Hilda nga rin pala sila, no? Oo. So, expect mong pwede talaga mag-angas-angas, maging matapang yung SRG ngayon. Yung idea ko kasi kanina, Rome yung Edith, pero Nakay-Kirk pala. So, medyo, yung in terms of rotation talaga, mas magkakaroon ng kabagalan. At ngayon naman si Brusco pa nga yata ang paulit-ulit na napupok ng SRG. Very accessible kasi siya ngayon sa lineup ng SRG. So, baka yung idea ng Onyx Philippines dito ay talagang tansyahan. Tapos, counter-engage. Pero speaking of counter-engage, talagang pinufull commit na naman yata ng SRG. Si Brusco naipit pa doon sa pader. Pero nakasingit sana. Pero nakatrot siya. Napasikip pa. Yung pinagdadaanan doon ni Brusco, kaya naman hinabigyan siya bigla ng SRG. One more hit kay Kirk, kaya naman si Stormy tsaka si Cram. Oy! Grabe ka naman. Gigil. Valentine's. Binigyan ng rosas. Binigyan ng rosas. At ngayon, mukhang bibigyan nga ni Sekais ang turtle na ito dahil sa kanila mapupunta ang unang turtle. Just like how game number 1 turned out. But alam natin, Onyx Philippines, may gagawin sila para ma-mitigate yung potential snowball na mangyari for SRG. Baka na rin, medyo anticipated na nila yung ganitong sitwasyon. And we've previously mentioned naman na specialty ng Onyx Philippines din, isa sa strengths nila, yung pagkuha ng trades. Though definitely hindi pa natin nakita so far. Malinaw na SRG, kontrolado nila sides pa lang. Tingnan mo naman, even nga si Innocent, nandito na rin siya agad-agad sa mid lane natin. Brusco, paulit-ulit na nabibigyan. So, ito yung version ng Onyx Philippines na talagang kailangan mo na maging disiplinado kasi mamaya pa pwedeng pumalag. Ang worry ko dito para sa Onyx Philippines, dahil sa last ban ng SRG yung show, wala silang pang-lock. Hirap sila mga lockdown si Sekais. Meron yung first skill ng Hylos, yung speed up tapos stun. Pero after nun parang walang masyadong makakapigil talaga kay Sekais, mas lalo na pag hindi siya naaagawan ng purple buff. So yun yung pwede maging potential problem so far ng Onyx Philippines ngayon. Mas lalo na pag tuloy-tuloy yung pag-control ng SRG sa mid river. Kasi so far nauuna si Yums tsaka si Cram sa mga brushes. If hindi pa nga sila, yung sides na mismo yung lumalapit. At ngayon si Brusco na naman ang bibigyan. Pinuhusan, fist crack, lahat na, cutthroat, binigay na. At magiging mahirap to for Onyx Philippines kung hindi makaka-operate ng maayos si Brusco. Kasi siya lang yung parang aasahan mo na mauna. Alam mo naman yung laki ng threat ng lineup ngayon ng SRG pagdating sa control ng bushes. Ang hirap lalo for Yums kung hindi mo alam kung nasaan yung badang na yan. Not to mention even nga si Cram alone the moment na lumaki pa ng onti yung kalamangan ng SRG, you can expect na tumatambay na yan sa jungle mismo ni King Kong. Hindi na siya matatakot mag-try mag-invade kahit mag-isa siya. Katulad ng ginagawa ni Kirk tuwing nilalaro niya yung Hilda. So second turtle ay lalabas na nga rin dito. Kanina napunta ito sa SRG, makaka-respond diba ang World Champions? Grabe kasi yung reset dito ng SRG. Kirk na naman, binabawasan. Sakto right before this turtle. So King Kong, mukhang ito na yung call na sige, dito na muna ako, iaangat ko na muna yan. Makikipagsayawan ng onte ang Onyx Philippines dito, pero mukhang hindi na nila ito maiko-contest. Makakakuha na lang ng Torre bilang kapalit
etong Onyx Philippines. Okay, so kahit pa paano may trade pa rin naman na nakuha ang Onyx. That's gonna be a turret, a takedown doon sa bandang itaas. And at the same time, hindi pa rin naman sumasama si Kelra with the Moskov. So kahit pa paano, inihintay lang talaga ng Onyx Philippines magkaroon ng onting sapat na items. Itong si Kelra para makipagpalagan na. Feel ko naman kasi yung kit ng Onyx Philippines ngayon, kung gusto man nila na mag-wait ng timings or ng counter set against SRG or hindi man solid or hard na counter set talaga. May ways kasi para gawin yun, pero wait lang, Primal Wrath mula rito kay Kirk, tapos mukhang nasaktuhan pa rin itong stun. Etong si Kais, pero makukuha pa rin niya yung kill onto Super Prince. Sabay out na lang muna at si Kelra naman sa baba, hahabulin na nga ata ng SRG. Yums, may flicker, pero hindi na niya gagamitin. Makakalakad ng ligtas si Kelra. Anyway, going back. Diba? Mukhang hindi rin going back. Mukhang hindi rin aabot yung kahit gamitan niya ng flicker itong si Kelra. Susubutin na lamang ay nakatakas pa. Oo. Si Kelra. Pero innocent nakakuha na ng turrets. Ang ganda ng ginawa doon ni si Kai. Akala mo lalabas na siya. Akala mo mag-out na siya. Pero kinatrout niya si Super Prince kaya nabigyan pa niya. Ops, teka lang. Makaka-ulti si King Kong dito pero maiiwasan lang ni Sekais. At hanggang dun lang ang kanilang mga pagkikita muna. Parang Wala pa. First episode pa lang ng anime battle. ang dali lang naman maka-out talaga for these two teams. Pero yung sinasabi nga natin kanina, kung medyo expected man to for Onyx Philippines, basta ma-layer nila ng maayos later on, no, yung skills nila. Kasi parang ang dami nilang pangpalagkit. Parang yung Glorious Pathway, yung ulti, yung Windstorm lang dito ni Super Prince. Tas kapag ka nasaktuhan mo yung tamang targets, and even yung burst damage na ma-offer lang nun, coupled with yung items kapag ka nakabuo na si Kelra. Ang hirap lang talaga nung hindi ganoon kadami yung magiging sources of crowd control gaya ng nasasabi mo for Onyx Philippines. So, parang idadaan na lang talaga nila sa Macro. Oo, tamang macro muna sa ngayon. Utilize yung fact na meron silang Moskov. Especially pag nagkaroon na ng first major objective like the Lord, yung pwede nilang gawin yung paulit-ulit nilang ginagawa, which was to bait the Lord, tapos gumagawa ng play si Kelra. Naalala mo ba nung day number 1, yung binigay nila yung Lord sa kalaban, di na sila kumontes, pero si Kelra, nakatatlong tori sa baba. At parang itatry naman nila or tinatry naman nilang re-replicate yon, pero nakaharang kasi si Cram. Parang naka-man-to-man defense. Ganun ang ginagawa ngayon ng SO. Siyempre. Oo. Nakita niya. May huli kama ako doon. Nag-dribble pa naman ako. Pero eto na nga. So clearly, SRG ang nakaka-control na mapa kahit ano pang attempts ng Onyx Philippines. Ano pa yan aside sa fact na even si Sekais, mabilis lang kasi siya makakaikot and respo. Siya na ngayon taga-manage ngayon Siyempre maghihiwalay na yan. 4 na magdidikit ng members ng SRG. Tapos si Sekais na lang yung pinakahihiwalay sa kanila. Parang box in 1. So, yun ang takbo ng SRG ngayon. Unusual na may kalamangan ng kaharap ng Onyx Philippines, not to mention this high 4,000 kaagad para sa SRG. Wala pa silang naukuha na kills talaga at all against SRG. So, ramdam mo na parang sobrang kailangan munang maging patient ng Onyx Philippines dito sa labang ito. Pero, diba, parang gaano kataas yung insurance na meron silang pangahawakan later aside from Kelra. Kasi for sure, parang mamaya, SRG, lahat sila magiging tutok na kay Kelra Hahanapin nila as much as possible kung nasaan si Kelra. And ang dami nilang ways to do that. The Kram, Yums, and Sekais alone can do it, and not to mention the range na manggagaling siya kay Innocent, mas lalo na pag nag-pick up siya, nag-decide siya mag-pick up ng Sky Piercer, maaabot niya si Kelra. Ito na nga, binigyan na nga ng Fist Crack si Brusco, pero makakataas pa rin naman, pinupoke lang ang bruiser ng Onyx. Okay, mabuti na lamang at mabilis talaga tumakbo dahil nga isang kabayo. 4 yung apat. Totoo naman kasi. Dahil nga naman isa siyang kabayo. Tama. Pero hanggang dito muna ang tamang patience na abangan natin. Oy! Sekais versus King Kong! Oh my goodness! 1v1 ng jungle sa taas! 1v1 naman sa baba! Kelra, King Kong tumumba sa kamay ni Innocent at Sekais! Ang KK connection ay natapatan ng SRG sa pangunguna ni Sekais at ni Innocent. Ginudlak kasi ni King Kong! Ginudlak kasi ng... Ginudlak kasi ni King Kong si Innocent kanina. Yan tuloy, tinotoo ng SRG ngayon
ang good luck nila King Kong and the rest of Onyx Philippines dahil nakuha pa nga dito ni Sikais ang unang Lord. 10 minutes in, wala pang nakukuhang kill ang Onyx Philippines. Even a turtle, lahat na secure ng Sky Prince na si Sikais. Oo, 10 minutes pa lamang tayo. So fortunately, may holy blessing ang mga inhibitor turrets, pero hindi mo gustong sabihin yun dahil exposed na rin lahat. Ngayon lang Halos- ata na-proc yung holy blessing, yung holy shields ng Onyx Philippines kasi hindi talaga necessarily umaabot. Oo, ayan. Oh, nawala pa yung sa top lane na isa. At may magmamarchang Lord sa gitna. Naku po, kaya ano kaya ang pinaka magiging depensa rito ng Onyx Philippines para ma-force out even yung Primal Wrath dapat. At focus muna sa minion waves. Ayan na nga, nag-Primal Wrath na si Kirk. I-clear na muna nila talaga ang Lord. Nako, nandoon na rin yung Windstorm. Ginamit na rin yung ultimate dito ni Super Prince at papasok na nga doon sa gilid si Sikais! Grabe, inabot niya si Super Friends doon sa likod. Napakabilis ng kamay ngayon si Sikais. Na-clear naman ng Onyx Philippines ang unang Lord. Kaso ang problema, masyado ng malaki ang kalamangan ng SRG. Unang Lord pa naman yun. So expect mong wala silang inhibitor na makukuha. Pero the fact na kaya mag-in and out doon ni Sikais at makaka-burst down siya kaagad, nakakatakot na. Ako, nabati. Nabati. Nakakuha ng inhibitor turret bigla ang Meron na. SRG. Nagkaroon na sila. Ito na naman Glorious Pathway dun sa baba naman sila dedepensa pero mahahanap nila si Yun! Oh, tumama pa yung Spear of Destruction! Oy! Nire-replicate ni Kelra yung ginawa ni Innocent na wala bigla ngayon si Innocent! Napaka-guilty ni Kelra with a double kill! Tatlo ang mawawala sa SRG! Kirk! Oy! Nakuha nila bigla si Sikais! Kram na lamang ang natitira laban sa 5 ng Super Fam! Gawin mo ng 4 kasi may isa rin kasamang minion ng Onyx Philippines at babawiin na nila yung kanilang mga hindi nakuhang tore kanina. Mabilis lang naman yung death timers ngayon ng SRG pero magiging sapat na yata to para at least in the mid lane mapantay ito ng Onyx Philippines. Bre, ala Innocent M6! Oo nga, parang naaalala ko yung moment na yun na nandun din banda. Doon din banda yun! Moscow din yun! Ginawa ni Kelra kay Innocent yung ginawa ni Innocent laban sa CFU! Oh, tapos sumigaw din ako nun. Ikaw din yun eh! Tapos pinasa ko na sa play-by-play. Oo, sabi mo, batay SOD! Batay SOD! Grabe. Ayan, balikan natin. Oh. Pati SOD! Pati SOD! Story! Yun yung sabi ni Mirko nun eh. Kasi si Stormy nga naman yung kamamatay lang. Oh, si Saktong-sakto. Stormy Ayan, sakto. onward! Oh, di ba? Replay lang to. Replay lang to. Practice Replay lang to. yun. So, ganun. Ni-replay ni Kelra yung replay ng M6. Oh, sakto kasi hindi tumama yung ano eh. Hindi Teka lang, may sinasabi. Hindi tumama yung flicker Earth Shatter. Pero buti na lang, kumonekta yung onward mula dito kay Kirk. And they're back in the game! Back in the ball game bigla ngayon ng Onyx Philippines with one single play. Kaso ang problema, butas ang inhibitor nila sa gitna. So silang Red Giants can play this Lord Dance to perfection. Use the advantage na meron sila macro-wise dahil may Fanny nga sila, may Hilda pa, tsaka Badang. Oo, yun, teka lang. Speaking of, oh my goodness, Kayla, hindi tumama yung SOD. Hindi ko masisigaw yung SOD kasi hindi tatama. At mabibigyan pa siya ni Kram. Nabigyan si Kelra pero ang problema, Onyx Philippines nandito pa rin naman sa Lord. Tinatry nila yung best na masod yung remaining members ng SRG. Unang tutumba, wala na rin si Innocent ngayon pero si Sikais in the picture. Lord slain by Kirk. Lumalaban ng SRG kaso Onyx Philippines handang makipagbardagulan. Dalawa kaagad na wala. Innocent, Sikais, wala na sa mapa. Si Super Prince pinanggagilan dito ng SRG. At dahil doon ay medyo naipantay pa yung palitan ng Onyx Philippines. So ngayon, medyo makakahinga muna tayo ulit. Reset muna. Reset muna malala. Grabe yung mga trades na nangyayari sa ating dalawang kupunan. Kelra for the price of the second Lord. Sakto na lamang ay nakuha pa rin ni Kirk yung Lord away from SRG kahit nakarating on time si Sikais. And buti na lamang ay nabigyan si Innocent pati si Sikais. So ngayon, Onyx Philippines, balik sa kanilang kalamangan. Okay, iingatan nila ito for sure. At maghihintay na rin ng kanilang mga kasama. Kompleto ngayon lahat ng members, both SRG as well as Onyx Philippines. Naku, paano nila isasayaw ito? Iniaangat na nga ni Sikais yung isang wave. Nilagpasan na lang niya si Kirk. Bahala ka dyan sa buhay mo. Hindi niya papansinin yan. Okay, pero ito na yung Glorious Pathway. Sabay hampas ng Lord ng Onyx Philippines. Okay, kailangan nalang problemahin yung Lord na nagmamarcha para sa Onyx Philippines. Kelra nag-pick up na Malefic Gun doon. Ayan na nga, pumapasok na ang Onyx! Ito na, tinatry na nga rin si Batin. Ni Kelra lahat pero siya yung unang tutumba. Kaso ang sasapat na yun para magkaroon ng espasyo ang Onyx